po. Sa mga hindi po nakakaalam kung ba't ganito po ang sitwasyon, ito po ay nagpa-package po ako. Ito po isang mahalagang cargo na kailangan kong gawin. I-box ng mabuti, ayusin kasi ito ay cargo na naglalaman ng toxid. Ito po ipapackage ko at hindi ko pa po alam kung kanino po ipadadala, dahil ito po yung naging cause kung bakit hindi ako nakapag open kanina ng shop, dahil po sa hindi po maganda ang naging pakiramdam po ng aking tiyan, at naubusan na po ako ng ginagamit kong waste bag para po sa toxid. Ito po ang mga nangyari. Yan po, isa-isa ko po ipapackage kasi po kailangan po hindi siya ma-expired bago dumating po doon sa aking pagpapadalhan. Kailangan po ito itago dahil ito po ay isa po sa mga gagamitin ko. Ayan po, ang dami-dami po yan. Kumbaga, kung sakalit magkaroon kami ng argument, ito po ay isa sa mga ebidensya ko dahil sa kalapastanganan kong ginawa ng aking neighbor. Ito po ay pinarating ko na sa may-ari kung sino nagpapaupa na ang doorway ko po papuntang CR at lababo ay isinil ng isa sa aking sa nangungupahan po. So, hindi naman po ako nag-react at ang ginawa ko lang ay pinarating ko sa may-ari. Ngayon 3 weeks na po na ganito ang sitwasyon ko. Ang mga waste ko po ay ganito lagi. Ayan. Nagka-doble-doble na po yan kasi meron naman naubusan lang ako ng waste bag. Hindi ko akalain masira ang tiyan ko kanina. So, hindi na naman ako nakapaghanap buhay. Affected na naman ang aking araw-araw na kabuhayan. At ayan po naman ang nagsisilbing aking kung tawagin Arinola. Yan po. Ngayon, nasa box na po siya at siguro naman po kailangan isara ko na hindi siya sumingaw. Yan, gusto ko pong ipadala sa aking kapitbahay at masyado pong wala naman siyang sapat na dahilan para isara nila ang pinto na yan para may madaanan na pupuntang CR. Dahil nang dumating sila, ayan talagang daan ko na. At sa bawat umuupad dyan, ayan ay sinasabing daan ko papuntang CR dahil ako ay cashier doon sa CR at lababo. So, wala akong alam na dahilan para isil nila yan. Kung kaya't eto ngayon ang sitwasyon, ako ang ginagawa ko ay ganyan, wala CR. So, mga waste ko, naubusan ng waste bag para hindi nangangamoy. Ibinax ko na siya. At siyempre, matapos siyang i-box, wala akong panglagay na ribbon para naman siya medyo formal ang dating doon sa pagbibigyan. Siguro kailangan ko siyang ilagay ulit sa isa pang plastic bag para naman hindi siya sumingaw na sumingaw at ang ako ay hindi mairita. Kasi ang ating hindi naman tayo pwedeng magtapon ito kung saan-saan lang, lalo na kung sa ilog, bawal yan. Ganyan. Sakay buwala ng ating city sanitation office.
siguro itong liquid na waste ko ay baka pwede na ito sa drainage. So masyado yatang ginawa nilang miserable ang buhay ko. Parang gusto ko yatang gumawa ng isang action na para sa kabubuti namin pare-pareho. So wala pa lang ako napagtatanungan kung anong dapat kong isang pang kaso dito sa mga to. Pero meron ako isang naisip. Okay din yun. Bukas, hindi ko ito itatapon ngayon kasi ito ipapakita ko sa barangay. At saka alam naman na ito sa barangay, sinabi ko na dati. Sinabi ko na sa may-ari, walang naging action. Hindi ko alam kung sila ba ito may pahintulot ng nagpapaupa itong pangyayaring to. Ba hindi dapat na pareho lang naman ang aming upa? Bakit kailangan gawin sa akin at ako ang maging walang facilities? Unang-una yung kailangan ng nangungupahan at kailangan i-provide ng nagpapaupa. Ang CR, lababo, at kuryente, etc. So, ayan po. Medyo formal na siya. Mamaya ko na lang irarap ulit siya ng mabuti. Kasi, kailangan ko, dahil kung magsampa ako ng kaso, kailangan ito yung naka-preserve. At maging ebidensya ko ito pagdating ng korte. Pwede itong ipa-DNA para malaman na kung talagang kailan kung ito iniluwal, yung toxic na to. Ngayon po maghapon po akong hindi nakapagtrabaho dahil dyan. Siyempre masama ang hindi ng aking siya. Masyado po. At kailangan maging ganito.